Muli maglalaro ang Sarangani Marlins ngayon July 22 sa Marikina Sports Center kontra sa Bacoor City Strikers na may 2-3 win-loss record at umuupo sa ikawalong pwesto sa South Division. Ang maganda na ito mga boss ay parehas galing sa talo ang dalawang kupunan na ito. Kaya ngayon sa ating analysis, stats, comparison and prediction ay titingnan natin kung alin sa dalawang team ang mananalo sa kanilang paghaharap sa court. At syempre, alamin natin ang kanilang mga numero, matatansya natin ang lalim ng kanilang roster at yung mga pwede nating i-expect sa laban na ito. Kaya tara mga boss, samahan nyo ako at umpisahan na natin agad dito sa kupunan ng Bacoor City Strikers. Sa unang 5 laro ng Bacoor Strikers ay wala pa silang mabigat-bigat na team na nakakalaban maliban sa Bataan Risers na may 5-1 win-loss record at pumapangalawa sa North Division. Pero bukod sa tinalo nila ang team ng Bataan, Makati City naman ang nagbigay sa kanila ng ikalawang panalo. Pero eto masaklap, tinalo sila ng Mindoro Tamaraws na kasalukuyang kulelat ngayon sa South Division. Ika-15 naman sila sa Opensa at may averages na 73.2% points per game. Pero wag ka mga boss, dahil pang-5 naman sila sa average bench points with 43% at pang-4 sa rankings ng rebounds per game with 49.2%. And I think ito na rin ang pinakamagandang pagkakataon sa kanila na mailabas ang tunay nilang laruan dahil sa tatlong magkakasunod nilang game ay puro powerhouse team na ng MPBL ang makakalaban nila. Dahil pagkatapos nila sa Sarangani ay lalabanan nila ang NE Rice Vanguards at San Juan Knights. So it makes sense na sa paparating nilang laban ay talagang dapat all out silang maglalaro dahil alam nilang kapag natalo pa sila sa Sarangani ay mas lumiliit ang kanilang tsansa na matalo nila ang mga championship contender na ito. Sa team naman ng Sarangani Marlins ay siguradong makikita natin sa kanila ang gutom sa pagkapanalo matapos silang talunin ng NE Rice Vanguards sa Zamboanga ay naging pang-6 sila sa Opensa with 79.4 average points per game. At dahil mas babad ang kanilang starting lineups ay naging ika-16 sila sa bench scoring points na malayo sa standings ng Bacoor Strikers. At kumpara naman sa pagkuha ng rebound ay ika-15 sila at malayo rin sa rankings ng Bacoor City Strikers na nasa ika-5 pwesto. Alam naman natin ang backcourt ang naging problema ng Sarangani sa dalawang huling laro nila kontra Nueva Ecija at Zamboanga and hopefully may solution na ang kanilang tactician sa minor lapses na ito. Pero sa bilang naman ng mga pinalpalan nilang mga players sa ilalim ay pang-4 ang Sarangani with 37 overall blocks. Mataas din ang rankings nila sa average fast break points kumpara naman sa Bacoor na kulelat sa kategoryang ito. At overall mga boss, lamang ang Sarangani sa mga numerong na itatala nila sa iba't ibang kategory. Pero take note mga boss na hindi din naman ito masyado nagkakalayo. Magkakatalo na lamang ito sa sistema ng bawat team at syempre sa lalim din ang kanilang roster dahil ang Sarangani ay may mga ex-PBA at iba pang mga pro players habang ang Bacoor naman mga boss ay kitang-kita sa mga numero na ang homegrown player pa nila na si Mark Angelo Montuano ang may pinakamataas na average sa paggawa ng puntos. Kaya ngayon mga boss ay dumako na agad tayo sa ating prediction. Sa huling 2 laro ng Sarangani na ginawan ko rin ang prediction kahit sinusuportahan ko ang kupunan na ito ay pinili ko doon na mananalo ang Nueva Ecija at Zamboanga. But this time, I'll put my money on Sarangani Marlins over Bacoor Strikers. Dahil kita natin sa numero at roster pa lang na lamado talaga ang Sarangani. Pero sa tingin ko, hindi magiging easy win ito para sa Sarangani unless may talagang bago silang ipapakita sa laban na ito. At oo naman mga boss, bilog ang bola. And I hope mali din ako para sa mga fans ng Bacoor City Strikers dahil maging ako man ay gusto ko rin makakapanood ng upset game mula sa team na dehado sa magaganap na bakbakang ito. By the way mga boss, habang nag-iintay tayo sa laban ng Sarangani at Bacoor, meron akong video na in-upload na isang exhibition game ng Sarangani Marlins sa mismong hometown nila sa Mindanao. Nasa description box ang link at maaari kayong pumili kung full game ba o highlights lamang ang inyong gustong panoorin. Pantanggal inip lang mga boss. So ayun, ano ang inyong prediction sa magiging paglalaban ng dalawang ito? I-comment lamang yan sa ibaba, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-like ang ating video bilang suporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.